Nihaw sa inyo mga guys. Kumusta yung mga ano natin dyan, yung mga patuloy na nangangarap na makarating at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Sana tuloy-tuloy nyo lang yan. Alam ko mahirap mag-apply ngayon sa sobrang dami ng aplikante natin dyan sa Pilipinas at sa sobrang arte ng mga agency natin dyan. Tuloy lang guys. Ako noon, isang buwan ako mahigit na nag-a-apply. Medyo malaki talaga ang gastos, lalong lalo na sa mga may placement fee. Pag may placement fee ang agency na napasukan nyo guys, is patusin nyo na. Kung salat kayo sa pera, may mga ano dyan, may mga company, hindi ko alam kung company, lending company na nag-aalok ng pautang. Malaki lang talaga yung yung magiging interest niya, pero at least 'di ba, kapag sa lending company ka ng utang, wala kang iisiping utang na loob sa ibang tao. Kunyari, nangutang ka sa mag-anak mo, 'di ba? Utang na loob mo 'yun, na pinautangan ka na kung iniisip nila na kung hindi dahil sa kanila hindi ka makakapag-abroad. Kaya minsan mas maganda na sa lending company ka na lang, kahit alam nating na malaki. At least pagbayad mo na, tapos na, 'di ba? Ganun lang ano 'yun. Ganun lang yung pagkakaintindi ko. Kanya-kanya pa rin opinion. Kasi may mga kamag-anak naman talaga na hindi ganun hindi ganun magbasa ng pangyayari. Ewan ko ba sa buhay nating mga Pilipino. Guys, pag na-experience nyo dito sa Taiwan, pag nakapasok na kayo dito, pag ayaw nyo yung trabaho nyo, pwede kayong mag-break contract. As long as merong binibigay na transfer letter yung company na napasukan nyo. Pero halos lahat naman nagbibigay sila ng transfer letter. Pag hindi sila nagbigay, pwede nyo silang i-report sa labor. So yun guys, ni Hauma, patapos na yung natin. Patapos na yung bakasyon natin ng CNY. Medyo mainit na dito sa Taiwan. Yung lamig na lang, pahapyaw-hapyaw na lang. So andito tayo sa park ngayon. Ayan yung park nila dito. Ewan ko bakit nakasuspend tong mga playground ng bata. Baka may disgrasya dyan or something. So ang video pala natin ngayon guys is isa sa mga ganap na ginagawa ng isang OFW dito sa Taiwan, is yung nag-uukay. Alam nyo naman sa ating mga Pilipino, mahilig tayo mag-ukay, mamili ng mga second hand na gamit na matitibay, 'di ba? Hindi na natin maiiwasan yan. So ngayong araw guys, samahan nyo ako tumingin sa basurahan dito sa Taiwan. Kasi yung mga flea market dito, may mga kasi dito flea market na naglalatag sila ng mga second hand na gamit, ukay-ukay na damit, ganyan. Doon nang medyo may ubo. Doon nang gagaling yung mga binibili natin sa ukayan. Yung mga gamit sa bahay na second hand, yung nakikita natin dyan sa mga post ng ibang kababayan natin, doon sa basurahan nang gagaling yon mga guys. Mga laptop, cellphone, ganyan. Parang nire-recycle ba nila? Kasi yung mga Taiwanese guys, kapag dumadating ang Chinese New Year, meron silang parang nakagawian sa kanilang kultura na pagdating ng Chinese New Year is nagpapalit sila ng kanilang mga gamit, lumang gamit, ganyan. Bumibili sila ng mga bago, tinatapon na lang nila yung mga dating gamit nila, which is maganda pa. So tayo naman na mga dayuhan is pag tinitignan natin, medyo updated pa yung bagay, is talagang binibili naman natin, di ba? Aminin na natin yan sa ating mga Pilipino at sa mga ibang foreigner. Ganon tayo dito sa ibang bansa. So habang papunta tayo doon is try natin magkwentuhan at sagutin yung mga tanong sa ating comment section dito sa ating YouTube channel, kasi mas active tayo dito sa YouTube at mas maraming nagtatanong dito guys. So tara, samahan nyo ako guys. Makakakita kayo dito ng mga murang gamit, mga bago-bago pa. Tignan natin kung anong mabibili natin ngayon guys. Samahan nyo ako.
So yun guys, habang papunta tayo sa Tambakan, naisip kong kumain muna at kumakalam na tong mga dragon ko sa tiyan. Tara, daan muna tayo sa 7-Eleven at lagyan muna natin ng laman ng tiyan natin para may lakas tayong maghalukay ng mga basura mamaya. Habang kumakain nga tayo mga guys, try natin sagutin yung mga ibang katanungan dito sa ating channel. May mga nagtanong kasi dito na hindi ko pa nasagot. So, subukan nating sagutin mga guys. So ito nga, habang nag-i-scroll tayo is may napansin akong isang comment dito. May isang tanong ni JS Swoosh 326. So tignan natin guys. Master, kapag bumili ka ng motor dyan, paano mo mabibenta kapag natapos na kontrata mo? May shop ba na bumibili o hahanap ka talaga ng tao na bibili? Paano pag walang bibili? Ayan, good question yan, Master. So, based po sa aking experience at sa mga nakikita at nababasa ko dito sa Taiwan is mas mainam na ibenta mo yung motor mo sa kapwa mo Pinoy. Bakit? Para kung magkano mo nabili yung motor at kung paano mo siya ibibenta is makukuha mo yung gusto mong presyo. Kasi pag binenta mo yan sa shop dito sa Taiwan is babarating ka talaga nila guys. Meron din pong mga riders club dito sa Taiwan at saka Facebook group, Facebook page kung saan pwede mong i-post na for sale yung motor mo. Kung sa tingin mo hindi ka na marere-contract sa susunod na kontrata mo is mas mainam na i-post mo na agad yung motor mo na for sale kasi mas mahihirapan ka guys na ibenta yan kapag kunwari 1 month na lang bago ka umalis saka mo siya ibibenta. Pag ganun ang ginawa mo is talagang mababang presyo na mabebenta yung motor mo kung gano'n ang gagawin mo guys. Kung sa pagta-transfer naman ng pangalan or ownership ng inyong mga motor is mabilis lang dito sa Taiwan guys. 2 oras or 3 oras lang tapos na yan. Ganon kabilis mag-transfer dito sa Taiwan guys. At syempre kailangan din natin i-consider na walang violation yung motor mo bago mo i-transfer sa ibang tao kasi babayaran mo muna yan bago mo siya ma-transfer. At dapat updated ang tax at insurance ng motor mo guys. Ganun sila kaigpit dito sa Taiwan. Kung walang problema dyan is mabilis lang matatransfer yan. Kaya nyo guys, sa mga susunod nating vlog is itry natin mag-vlog kung paano mag-transfer ng motor sa ibang tao. So ito naman yung next na katanungan natin guys. Bali nasagot ko na siya. Iuulit ko na lang para in case na may mga nanonood sa atin para aware naman sila kung about sa background natin sa trabaho. Boss, may background ka ba sa factory worker dito sa Pinas nung nag-a-apply ka sa agencies? Ala kasi akong factory worker na background Mag-work muna ako sa local factory dito sa atin. Well, hindi mo naman kailangan ng factory experience dyan sa Pinas para makapag-apply dito sa Taiwan. Lahat kami nung mga kabatch ko, almost 70 kami. 71 yata or 75. Wala po kaming work experience na factory. Bali lahat kami is bago lang. Pero may work experience kami na local. Iba-iba po. May mga engineer, may mga teachers, yan, may mga ITs. Pero karamihan sa amin natanggap is puro IT kami. Hindi mo kailangan ng factory work experience para makapag-apply dito sa Taiwan. As long as kompleto ka sa requirements. So ang next po na katanungan is ito. Katatapos lang na Chinese New Year. Bayad po ba yung Chinese New Year nyo? Sa case po namin, sa factory namin is yes. Pero halos lahat naman po is bayad yung Chinese New Year nyo kapag hindi kayo pinapasok kasi consider yan na bayad as by law dito sa Taiwan. May mga factory din dito sa Taiwan na pinapapasok yung mga manggagawa nila pero double pay. Iba-iba po yung mga rules ng company dito sa Taiwan guys. Pero yung sa amin po, yes po, bayad po. Next naman natin is ito, shoutout kay Lakwatsero Motovlog. Lods, need ba talaga sa trabaho dyan sa Taiwanese salita or English? Kami po is nung pumunta kami dito sa Taiwan is wala kaming alam. Yung mga basic lang. Ni hao, hello, ganyan. Parang yun lang ang alam namin guys. Ni hao, yun lang. Basic lang ba? Pero isang salita lang. Kanya-kanyang ano na lang yan kung paano mo matututunan yung mga salita nila dito. Basic number lang. Kung paano ka makipag-transact sa mga store. Ayan lang yung mga basic namin. Hanggang sa tumagal-tagal kami ng mga halos 1 taon. May mga alam na kami konti. Kaya yung mga Mandarin na natututunan namin dito is talagang self-study din lang mga guys. Nasa sa inyo na kung gusto nyong matutunan or hindi. Kung mga nihaw-nihaw lang hanggang matapos ang kontrata nyo, okay lang din naman guys. May mga Taiwanese din naman na nakakaintindi ng English dito sa Taiwan. So,
Kung gusto mong matuto, mag self-study ka. Kung ayaw mo, edi wag. Trip by trip ba? Pero mas mainam na may alam ka sa salitang Mandarin, guys, para kunwari, bibili ka ng kung ano-ano dyan sa palengke, kung ano-ano dyan sa mga store nila, at least alam mo kung ano yung sinusumbat mo sa kanila, alam mo yung sagot mo, di ba? For example, bibili ka ng gulay, alam mo, tanungin kung magkano at kung magkano ang babayaran mo, ganyan. So, andito na tayo sa unang target natin na basurahan or tambakan dito sa Taiwan. Sana may ma-scorean tayo. Mostly kasi dito, guys, yung mga tambakan nila dito is madadamot. Hindi katulad dun sa Taichung na kahit magaganda pa talagang binibenta nila pag may mga bibili talaga. Dito sa Taiwan, guys, yung mga basurahan nila dito, yan, tinatapon na. Yung mga mayayaman kasi na Taiwanese, kapag Chinese New Year, nagpapalit sila ng mga gamit. Mga yan, TV, monitor, printer, pwede pa yung mga yan kung kaya mo talagang magayos. Dami, oh. Ito, desktop, oh. Oh, puta, nagigabit to, ah. Kayang-kaya natin to, ah. Uy. Swerte. Kano kaya to? Oh, may ano pa. Gigabyte to. Tanong natin mamaya. Swerte to, ah. Paldo. Tingin muna tayo ng laptop, guys. Kapag mura yon, bibilin ko yon pag mura. Oh, cute ng aso. Wala yatang cellphone ngayon, ah. Walang laptop. Ayun, laptop. Mga luma tong mga to. Jesus. Ay trip, oh. May Bluetooth pa. So walang ano. Yung iba kasi dito may power pa. Ay, 3. Acer. Ito manipis pa. Naku, nabagsak to. Kinahoy na par. Magaling din sila, kinakahoy. Ano kaya ang cellphone? D-Link. Cellphone, Mayo. Cellphone, Mayo. Mayo. Nag-computer laupan, to sao? 那个 computer 对，没有卖，那个没有在卖，没有对 ，no sale， ，yes，no sale， 那边没 not for sale。 yes， Sayang.
Ayun, bokya tayo dito guys. Ayaw magbenta nung nagbabantay dito sa basurahan. Ibig sabihin, meron laupan dyan na nakaabang sa mga item nila at binibili yan ng bultuhan. Kaya sorry. Subukan natin sa isa guys. Baka meron tayong maiskuran. Tara. Napakaganda ng daanan nila dito sa Taiwan guys. Hindi mo maiiwasang mag-compare sa atin dyan sa Pilipinas. Pag na-try mong mag-drive dito, Diyos ko. Sinasabi ko guys, napaka-smooth ng daanan nila dito. Pati yung mga flow ng traffic nila, sobrang napakaganda. Sa mga nakakakilala po talaga sa akin is isa po akong rider sa Pilipinas. Kaya minsan hindi ko maiiwasang mag-compare sa mga daanan dito sa Taiwan at dyan sa Pilipinas. Way back 2013 po is sumasali po ako at may mga grupo po ako dyan sa Pilipinas na nagsusulong ng mga safety road seminars, mga ganyan. Sumasali po kami sa mga iba't ibang activities. Nagpupunta po kami sa mga liblib na lugar para magbigay ng tulong sa iba't ibang mga kababayan natin. Ganun po yung mga ginagawa natin dyan sa Pilipinas noon. May mga daanan pong may hirap, madadali, pero mostly dito guys sa Taiwan, pag naranasan nyo is ang ganda ng daanan nila dito. Kahit saan kaya ta magpuntang kanto dito is alam ng Google Map. Sa totoo lang, minsan nga nadaan kami sa mga liblib na lugar, pero sinusunod pa rin namin yung Google Map is talagang makakarating ka sa paroroonan mo. Di ba dyan sa atin sa Pilipinas is pag minsan nawawala ka, hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Ibig sabihin, very accurate yung Google Map dito sa Taiwan guys. Napakaganda. Yun, mukhang positive tayo dito guys sa pangalawang napuntahan natin. Medyo nakakaramdam ako ng kati ng kamay. Baka meron tayong maiuwi ngayon at mapala rin tayo guys. Yung laptop po. Old model tong mga to. XP. Windows XP. Pag mga ganitong mga kapal, ano na to? Outdated na laptop na yung mga yan. Lahat ang bago. Oh, camera. DSLR. Panis. Cybershot. iPad daw. Putang ina, basag. Basag na basag ang puso ni Max. May mga supot pa. Pwede pa tong mga to. Realme. Basag din. Hindi. Pwede pa to ah. Luma. Wala na yata. Sony. HTC. Apple. Asus.
Toshiba. Mga cellphone. Yo. Meron pa to. SSD. Try natin tanggalin. Tanungin natin magkano. Speaker, oh. Ni hao. Tu sao ma? Sampai. Sampai. Yun lang pag 100块就好了。 Ipay. Kaya, pensya. Ipay, 100. Pag di nagana, eh di... Ayos na, 256 GB yun par. Oh. Panghangin, oh. Nagana ba to? Wala na. Kayang kukunin na mapapakinabangan. Okay to. Charger ba? Oh, hard disk. 3,000 gigabyte. 3,000 gigabyte hard disk. 500 gig. Radiator. Ito yata may gold yan eh, yung ano, mga trending sa balita. Dito sa tambak na basura na ganito, may mga bago pa, brand new na pwede pang mapakinabangan. Kaso yung mga check ko dito talaga, pag basura na, tinatapon na lang talaga nila. Doon sa Taichung, madami kang makikita doon na ano eh. Madami kang makikita doon na talagang mapapakinabangan pa bago pa mga ganun. Power bank to ah. Ayan, electric fan, mouse. Pag sa Pinas to siguro 30% dito kayang-kaya pa nilang paganahin eh. Alam nyo naman sa atin sa Pinas. Ano to?
Parang kanto ah. Pump yata to ah. Air pump nga, putang ina. Air pump. Binibenta kaya nila to? Uy, shit. Air pump. Bisaksak na air pump. Air pump, tapos isasaksak mo siya. Baka isasaksak mo, magpapump na siya. Portable air pump. Air pump voltage 110. Air volume. For sale kaya to? Putang ina. Ba to, bago pa tong iso. Oh. Still okay. Oh, portable air pump oh. Air Mac. Ah. Air pump. Saan naman natin gagamitin yung air pump? 3 pirasong air pump. Mga ganyan, utensils. Hindi pa gamit. Kaya sa bike. E-bike ko. E-bike. Ito, ang cute na ito. Cute, hanggaan. Wala, malaki na yung anak ko kaya hindi na pwede dyan. Pero itong air pump na to, pwede pa kaya to? Meron siyang filter. Wala, baka parang ano yan, yung pang balloons bang computer dyan par, laptop par, wala ba yata? Poso. So yun lang ang nabudol natin. Yan oh, daming basura.
yung mga benta pala nila dito guys sa mga basurahan is kahit magaganda pa, ang benta nila dyan is per kilo. Kikiluhin nila yan, hindi nila titignan kung ano yung item mo. Minsan kinikilo na lang nila tapos ibebenta rin nila sa'yo. Ganun sila magbenta dito. Tapos yung iba naman dito na mga Taiwanese is binibili nila tapos binibenta ng mahal sa labas. Katulad na lang itong nakita natin dito na air pump. Hindi ko alam kung anong gamit nito kaya hindi ko siya binili. Tsaka medyo mabigat. Hindi natin yang madadala sa Pilipinas guys. Mabigat yan sa box. Siguro next time, pag alam na natin kung saan gagamitin yan. Next time mag-research tayo. Pag may mga magagandang bagay tayong nakita, mag-research muna bago natin bilhin. Yun na to. 256 gigabyte. Madami nang malalaman to. So yun guys, nandito na tayo sa dorm. Kakarating lang natin galing sa Tambakan. So i-check natin tong nabili nating SD card. Ayan, andito yung ko. Meron akong SATA cable na galing sa Pinas noon na naiuwi ko. Dala-dala ko dito sa Taiwan. So titesting na natin. So upon checking guys sa internet, sa Shopee nila dito sa Taiwan is itong SD card na nabili ko is medyo mahal pa. Tingnan natin ha. Ayan o. Nagkakahalaga pa siya ng 2,379 yung 256 gig. Which is, ito yun, 256 gig. Diba? Sulit na. Nabili lang natin ng 100 NT. So, itatry nga natin dito sa laptop. Ayan. Itong laptop ko guys, nabili ko din sa Tambakan yan ng almost 350 yata. So, itry natin. Sana gumana. Yun. Uy, umilaw. Uy, tumunog. Ayos. Ayan. May files pa siya, guys. Swerte. Format na lang kita mamaya. Ayan o, 237 gigabyte. Ayos talaga. Pag para sa'yo talaga. Sana laptop naman yung susunod guys para ayusin natin tapos try nating ibenta sa mga kasama nating Pinoy dito. So yun lang, maraming salamat kung nakarating ka sa video na to. Pa-like and subscribe naman guys dito sa aking channel. Sana may natutunan ka ngayong araw, yung mga buhay namin bilang isang mga OFW dito sa Taiwan. Sana nabigyan ko kayo ng experience, anong tawag dito? Nabigyan ko kayo ng anong tawag doon? Nabigyan ko kayo ng basta yun. Nabigyan ko kayo ng na-excite ako sa na-excite ako sa nabili nating SSD. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano yung mga buhay-buhay natin dito sa Taiwan bilang isang OFW. So, kita-kits tayo next vlog. Sana abang-abang pa kayo sa mga susunod nating mga vlogs guys. Salamat po sa inyong mga suporta. Sai Chen.